So, transparent proxy at saka non-transparent proxy. So, ito yung mga server na yung transparent proxy daw, yun yung server na hindi nagbabago ng request at responses. Kung ano yung nako-communicate between the internet and the user's device, yun at yun. Hindi niya binabago yung settings niya. Pero yung non-transparent proxy, yun yung itinatago yung settings niya at nababago niya o namomodify niya yung request at saka yung responses. So, yun yung pagkakaiba. Kaya pala sa mga server or mga proxies sa computer networking, pag nababago yung settings, non-transparent proxies yon. Kapag transparent siya o walang nababago, transparent proxies. So, yun yung kaibahan. Ito yung mga knowledge na yung mga knowledge na dapat sa school pa lang tinuturo na. Okay? Kasi may mga na-change ka automatically, may na-change ka manually. So, ito dapat yung sa school pa lang tinuturo na, or ito yung habang natututo ka sa work, habang tumatagal ka sa work, ito yung mga bagay na natututunan mo. Pero, mas magandang natututunan na to sa school. Okay? Ito parang review lang kasi napag-aralan naman to dati sa school naituro naman to. So parang review na lang to sa akin. So at least nare-recall ko. No? Kasi pag may mga batang alam to mga definition na to, once may makita silang altered, alam na nila Alam na nila ang transparent at saka non-transparent proxies. Alam na nila kung anong gagawin nila. To manipulate that or to operate that with ease kapag alam nila yan. So, yun yung mga bagay na importante nating dapat nakikita. No? So, yun lang po.